kanlurang bahagi ng lalawigan ng Batangas, matatagpuan ng isang bayang may tahimik na ganda at malalim na kasaysayan, ang bayan ng Lian. Sa unang tingin, ang Lian ay maaring mistulang simpleng bayan lamang. May dagat, may palengke, may mga taong abala sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit kung susuriin, bawat kalsada at bawat tanawin nito ay nagtatago ng kwento. Mga kwentong nagsimula daang-daang taon na ang nakakalipas at patuloy na humuhubog sa pagkatao ng mga mamamayan ngayon. Kasaysayan ng Lian ay hindi nagsimula sa mga gusali o kalsadang makikita. Ito ay nagsimula sa maliit na pamayan ng matatagpuan sa dagat o riba. Ang kanila namang ikinabubuhay ay pangisda, pangayo, maliit na kultura upang sila ay mabuhay. Komentaryong ito ay isang paglalakbay tungo sa panahon kung saan unti-unting nabubuo ang isang komunidad. Ang mga pananampalataya at tradisyon na binana natin sa ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng larawan, kwento at panayam ay sisikapin namin may pahayag sa inyo ang tunay na mukha ng Lian. Di lamang ito tungkol sa petsa, pangalan at lumang tala. Ito ay tungkol sa mga taong minsang naglakad sa parehong kalsadang ating tinatahak ngayon. Mga taong lumaban, nagtiyaga at nagmahal sa bayang ito. Mga taong nag-iwan ng kasaysayan na dapat pangalagaan sa bawat minutong lilipas sa dokumentaryong ito. Inaanyayahan ka naming makinig, manood at madama ang kwento ng bayan. Ito ang Lian, ito ang ating tahanan at ito ang ating kasaysayan. Sa likod ng katahimikan ng bayan, naroon ang masiglang kaluluwa ng Lian. Dito, ang mga tao ay hindi lang basta nabubuhay, sila ay nagdiriwang. Tuwing dumarating ang mga espesyal na araw tulad ng pista, nabubuhay ang bawat kalsada. Ang mga ilaw sa perya, musika at tawanan ay nagiging simbolo ng pagkakaisa. Mula sa mga pasayahing rides, sa mga pagkain puno ng lasa, hanggang sa mga simpleng laro, pinapakita ng mga selebrasyong ito ang kultura ng bayan. Masayahin, mapagkawang gawa, at sama-sama. Ang pista ay hindi lang araw ng kasiyahan. Ito ay araw ng pasasalamat sa ani, sa biyaya, at sa buhay na patuloy na ibinibigay ng may kapal. Sa kabila ng modernong saya at aliw na nakikita natin ngayon, ang ugat nito ay nagmumula sa pananampalatayang matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Lian. At upang maunawaan ang tunay na pinagmulan ng kultura at pagkakaisa ng bayan, sisimulan natin ang ating paglalakbay kung saan nag-ugat ang lahat, sa simbahan ng Lian. Kailan po tinayo ang simbahan? Ang nakatala po noon po sa mga documentaries po ng Archdiocese of Manila. Ang simbahan po ay nabisita na ng taong 1807. Pero formal po na naging ang una pong simbahan noong taong 1827 ay parte lang po ng pamangkin na parte po ng Kasyerda de Lian na pagmamayari po ng mga Esnita. Tapos po formal po na naitayo ang kamentadong simbahan taong 1878. Habang unti-unting nabubuo ang simbahan sa Lian, nagsimula ring magbago ang mukha ng buong Pilipinas.
Noong mga huling taon ng 1700 at unang bahagi ng 1800, mahigpit pa rin ang kontrol ng mga Kastila sa bayan. Ang mga tao ay madalas na umaasa sa pangingisda, pagsasaka at maliit na kalakalan para mabuhay. Sino po ang nagtatagbo ng sula o nagpagawa ng simbahan? Wala pong nakalagay kung sino nagtayo. Pero ang sabi po, ang lupain ay parte po ng pagmamayari ng mga Jesuit. Ano kung dahilan kung bakit tinayo ang simbahan? Kasi po noon, kada bayan, mayroon talagang isang simbahan na nakatamata. At sa atin po sa bayan ng Lian, ito po ang simbahan na itayo sa atin. Pero bago po ito, ang mas nauna po pong simbahan ng simbahan po ng kapilya ng Barangay Manpusa. Ang relihiyon na naging sentro ng komunidad. Dito nagtitipon-tipon ang mga tao para sa pananalangin, tutulungan at paghahanap ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng kolonya. Ngunit sa pagdating ng 1870, unti-unti nang bumibilis ang pagbabago. Dumadami na ang mga paaralan, mas nagiging maayos ang mga kalakalan, at dahan-dahan lumalakas ang boses ng mga Pilipino para sa reforma at kalayaan. Ang buhay ng mga tao ay simple, ngunit puno ng sipag, pananampalataya at pangarap na balang araw ay maging malaya ang kanilang bayan. Ano po ang itsura ng simbahan ng unang panahon? Noon po ay, nung pinakaunang simbahan po noong taong 1807, ay hindi po samentado. Para kung bang kawayan dan, malakataye, na may bubong, tinakaroon ng panis. Mayroon po ba kayo mga mananakong may simbahan? Ako. Kaya po naman ito ng patron ng simbahang ito at patron ng bayan ng Lian. Tinadayo pong tatunala ng Biyernes, Fiesta po ng San Juan kapag June 24 at pagkamardiag kapag August 29 at marami po silang niyoging himala. Tunay ngang kayamat sa istorya ng Lian. Patunay na rito ang kampanang ito na ginawa ng USLM o Union de San Luis de Manila noong 1897. Nangyari ito o nagawa ito pagkatapos ng revolusyonaryong ginawa ni na Andres Bonifacio o ng Pugadlaw. Makikita sa kampana ang nakaukit na 1897. Sa taong iyon, ang Pilipinas ay nasa gitna ng Revolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Isang panahong puno ng pag-aalsa at pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa Disyembre 1897, nilagdaan ang Pact of Biak na Bato, isang pansamantalang kasunduan ng mga revolusyonaryo at Espanya. Habang gumugulong ang mga malalaking pangyayari sa bansa, ang mga taga-Lian ay patuloy na nabubuhay sa pananampalataya at ang kampanang ito na naging simbolo ng kanilang pag-asa at pagkakaisa. Narito ako ngayon sa Lian Municipality at ako po sa Nueva Ignacio. Nagkakanta po kami ng interview dito sa Lian, Batangas history. Kasama po natin. Yes, ako po si Ian Rosales, pero totoong pangalan ko ay Christian Angelico, pero I prefer to be called Ian kasi masyadong mahaba yung aking name. Ano lang po mga katanungan namin. Gaano na po kayo katagal naglilingkod sa niyan? Nagsimula ako ng June of 2017. Nagsimula ako as a staff ng ating planning office. And then by October of 2018, saka tayo pinalad na mag-promote bilang head ng tourism sa bayan ng Lian. Ano po ang official o pinakikilalang pinagmunan po ng pangalan niya?
Wala kasing official na written document tungkol sa history ng Lian. So, ang history ng Lian, ng pangalan ng Lian ay more on oral tradition. Pinagpasapasahan. Kantong napagpasapasahan simula ng unang panahon. Lian kasi si coastal town. Meron tayong 6 na barangay na nasa tabing dagat at isa doon ay ang Barangay San Diego. Ang Barangay San Diego kasi ay napakalapit sa West Philippine Sea, kaya ang mga mangangalakal noong unang panahon ay doon dumadaong at ang iba ay doon na rin nanirahan, kagaya ng mga Chinese na mangangalakal. Ang sabi sa kwento, isang araw may isang Chinese na mangangalakal na naglalakad sa tabing dagat ng San Diego nang may biglang dumaong na Spanish galleon. Na kung saan tinatanong ng Kastila kung ano ang pangalan ng lugar na kanilang binaungan. Ngayon, since may language barrier, isang Chinese, isang Spanish, hindi sila nagkaintindihan. Ang intindi ni Chinese ay tinatanong siya kung ano ang pangalan niya. Kaya sinabi niya, Lian, which is yung pangalan ng Chinese na nakatira sa Barangay San Diego noon. Kaya doon na coin or doon na formulate yung salita or yung pangalan ng bayan na Lian. Kasi ang intindi naman ng Spanish ay yun ang yung bayan. Kaya tinawag na El Pueblo de Lian or bayan ng Lian. May iba pa po bang version na kwento tungkol po nito? Hindi masyadong malayo yung ibang version. Ang sinasabi naman ng iba ay ang Kastila ay galing na din dito sa Lian, na galing naman sa ibang barangay at napadpad sa Barangay San Diego. Pero ang essence, ang bottom line ay ganun pa rin. Isang Kastila at isang Chinese ang nag-usap at hindi sila masyado nagkaintindihan. May mga kilala po kayang pamilya o dito sa kasaysayan ng Lian na naging maling bahagi po ng bayan? I'm proud to say na ang aking mga ninuno, ang aking middle initial kasi ay L for Lejano. Napakaraming former mayor ng bayan ng Lian na aking mga ninuno. Direct descendant ng Hilarion Lejano at ng Quirino Lejano, pati na rin ni David Lapitan. Pero siguro masasabi ko na isa sa may pinakamalaking contribution sa history ng bayan ng Lian ay ninuno din namin ang pinakaunang namuno sa bayan ng Lian, ang dating kapitan Isko Lejano. Kaya siya kapitan because ang Lian ay baryo natin ng Balayan. Eventually, humiwalay si Nasugbu at dahil sa proximity, sa lapit natin sa kanila, napasama tayo doon. Kaya noong naging munisipalidad na Nasugbu, ang Lian naman ay naging barangay pa rin or baryo pa rin na Nasugbu. Until such time, back in 1913 na kung saan ang kapitan ng Barrio Lian na si Kapitan Isko Lejano ay lumapit sa Governor General na si FB Harrison, General FB Harrison, Francis Burton Harrison, and nilabi nila na ma-establish ang Lian as its own municipality, and ayun, nag-grant naman eventually. Kaya ang pinakaunang namuno sa Lian ay si dating Kapitan Francisco Isko Lejano. Sa paglalakbay natin sa kasaysayan ng Lian, narating natin ang Binubusan, isang pamayanang kinupkob ng dagat at pinatatag ng hangin sa katahimikan ng baybayin. Naroon ang mga kwento ng tapang at pag-asa na bumubuo sa pagkatao ng mga taga rito. At sa bawat taong naging bahagi ng Binubusan, may nakatagong kwento ng paglilingkod at pag-unlad. Si Kagawad Efren. Ito po ang unang tanong ko sa inyo po. Kailan po kaya kayo nanungkulan dito? Nagsimula po? Oo, ay nagsimulang manungkulan 1994. Edi matagal na rin po na po. 20 years. 2 dekada po na. Simula noong 1994, naging saksi na siya sa pag-unlad ng Binubusan. Sa bawat taon ng paglilingkod, nakikita niya
kung paano nagsusumikap ang mga mamamayan upang mapasigla ang kanilang komunidad. Marami na rin po kayang kapitan na dumaan po dito. Yung inabot ko o yung hindi? Yung inabot niyo po? Ang inabot ko ay bale 4 na kapitan. 4 na kapitan na po. Sa pagdaan ng 4 na kapitan, dumaan din ang binubusan sa 4 na panahon ng pagbabago. Iba't ibang pamumuno, iisa ang layunin. Ang patuloy na pag-unlad at pagkakaisa ng mga taga rito. Sino po ngayon ang kapitan po ngayon? Ang kasalukuyang kapitan ngayon ay si ABC Captain Censio A. Dalano. Okay po. Dito po sa may simbahan po, may alam po kayo? Na kumbaga kung kailan po tinayo, kailan mo Ako, sa Del Barrio nung araw kung tawagin ng mga kapitan. Bali po ang mga nangyari po dyan, parang renovation lang po, mga renovation. O ganyan na po talaga siya. Ayon sa nakapagsabi, itong simbahang ito parang tuklong laang. Para lang tuklong. O kaso dumaan ng panahon na ayos ang naayos. Ayan ngayon, naging ba. Kumbaga po dati po para siyang bahay kubo lang, ganun. Okay po. Tulad ng maraming bayan sa Pilipinas, nagsimula rin sa maliit na pananampalataya ang mga tao dito. Mula sa simpleng tuklong na kanlungan ng panalangin, unti-unti itong lumaki kasabay ng paglaki ng pag-asa ng komunidad. Ang simbahan ang nagpatibay ng loob ng mga taga-binubusan sa bawat hamon ng panahon. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy na umuunlad ang pamumuhay sa binubusan at sa buong Lian, dumating ang isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng bansa. Noong pagtatapos ng ika-19 na siglo, pumasok sa Pilipinas ang mga Amerikano bilang bagong namumuno. Kasabay nito ang pagdating ng mga bagong ideya, edukasyon na para sa mas nakararami, mas maayos na sistema ng pamahalaan at mga daang nagdurugtong sa mga bayan. Sa Lian, damdam ng mga mamamayan ng pagsubong. Mas maraming kabataang napasok sa paaralan, mas mabilis ang kalakalan ng mga produkto mula sa dagat at bukirin, at mas nagbukas ang oportunidad para sa pag-unlad.に輝く独立国家として構成したのだ。見よ、独立の栄光に輝く国旗が優良たる国家の水槽のうちにスルスルと上がる。この聖なるこの瞬間、参列するすべての人々はこの喜びの日を見ずして独立に準じた祖先の勇しとアジア解放のために尊くも散った UFO 日本の将兵に対し心からなる黙祷を捧げたのであります。ラウレル博士は自然たる口調を持って大統領就任の挨拶を述べ、大東亜の一環としてアジアに目覚めた新しきフィリピンの進むべき方向を明らかにした後、国民の決起を促しました。Sa magandang ito ng kapalaran ng ating bayan, kung ano man ang inyong nasa sa kaisipan, kung ano man ang inyong nasa sa loob, ikalang-lanang ninyo at mahalin ang bandilang ngayon, lahat ni General Aguinaldo, General Aguinaldo.未来を祝福すべきはつらつたる青年男女の大行進が展開されました。今日こそ声高らかに祖国の歌を歌え、大地を蹴って堂々進め。
国政府は独立完了するや独立これを承認。さらに同日、我が村田特命全権大使と紀藤レクト国務大臣との間に同盟条約の調印を終了したのであります。かつて新生フィリピン共和国は帝国政府とともに大東亜共栄圏建設及び大東亜戦争完遂につき政治、経済、軍事あらゆる分野における緊密なる提携協力をなすべきことを中外に宣明したのであります。Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang hatid ng bagong pamamahala. Muling umikot ang gulong ng kasaysayan at dinala ang bansa sa isa sa pinakamadilim na panahon nito. Sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig at noong 1942, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Hindi nakaligtas ang riyan sa epekto ng digmaan. Takot, pangamba at sakripisyong nag-iwan ng peklat sa puso ng mga mamamayan. Ito po ang monumento kung saan makikita ang 48 na pinugutan ng ulo sa Barangay San Diego. Kasama na rin po yung isang nakaligtas na si Sir Angel Limbok Jr. Ako po si Kian Baldugas Reyes. Kasama po natin si Sir Ian po, head po ng tourism po ng Lian. May ilan po kaming katanungan po about sa 48 World War Martyrs of Lian. Ano po ang 48 Martyrs of Lian? Ang 48 Martyrs of Lian, hindi lang siya pangalan ng isang kalye. Meron kasing isang street dito na ang tawag ay 48 Martyrs. Sa kanila ay pinangalan yun. And alam naman natin na pag ang isang lugar or ang isang kalye or ang isang okasyon ay pinapangalan sa isang bagay or sa isang tao or in this case, nagkaroon ng mga tao, ibig sabihin, may significance. So may nagawang maganda ay yung mga tao na dito. Yung 48 Martyrs of Lian, sila ang mga miyembro ng guerrilla movement noong panahon ng Hapon. Sila din ang mga pinatay noong panahon ng Hapon dahil sa pagtatambol nila sa bayan. Kaya po saan mo din po ang pangyayari ng sa Lian? Mas personal ang pagtingin ko sa bagay na ayan. Kaya ako nasabi ay dahil ang kapatid ng aking lolo, which is yung lolo ko din mismo ay kasama sa 48 Martyrs, ay nakaligtas sa execution ng mga Hapon. Kaya siya ay nakapagsulat ng libro na nag-document ng pangyayari ngayon. May recollection dun sa nabasa ko sa libro. Nagsimula ang pagsirena ng January 15, 1945. Ang mga gerilla ay nagtatago sa kanilang bahay, mga silong, ang iba ay nasa mga kisame. Subalit, ang ginawa ng mga Japanese noon ay isa-isa talaga ang mga bahay. Kaya sila ay hinuli. Ang Lian Central School ay ginawang piitan ng ilang araw bago saka sila pinagmarcha mula Lian Central School hanggang Barangay San Diego, na kung saan sila ay isa-isang pinubutan ng ulo ng mga Hapon. May dinaturing po bang mga bayani sa pangyayari ng sino-sino po? Lahat sila actually. Lahat sila. Lahat ng 48 ay may consider or talagang matatawag na mga bayani. Pero siguro ang nagmarka nga, kagaya ng aking nakwento kanina, ay may isa na nakatakas. Yun ay ang aking lolo, si Lolo Angel Limhoko. And siya kasi ay dating swimmer from the University of the Philippines. Kaya, nung dinala sila sa San Diego, siya din pala ay dating Boy Scout, kaya marunong siyang mag-manipulate ng mga tali, mga lube. Kaya siya nakawala at nilangoy niya mula Barangay San Diego hanggang Barangay Lumanyan para makatakas. Doon niya nagamit yung skills niya as a former varsity swimmer ng youth. Next naman po. Ano po ang naging epekto ng pangyayaring ito sa
sa mga pamilya at komunidad po ng Lian? Siguro general naman na walang magandang maidudulot ang giyera. But again, on a personal perspective, ang aking ina ay ipinanganak ng March 1945. Ang kanyang ama ay pinatay ng January 1945. So, doon pa lang, lumaki yung nanay ko ng walang tatay. Ang lola ko naman ay hindi na rin nag-asawa. So yung idea na mamatayan ka na mahal sa buhay, hindi mo nakilala ang tatay mo, dun pa lang, alam na natin na walang magandang maidudulot ang giyera. Hindi lang yun, pati na rin sa pang-araw-araw na kabuhayan ng Tagalian. Dumating sa point na, syempre, pag may giyera, may engkwentro, may barilan, takot ka sa safety mo, ang properties mo, ang bahay mo, hindi mo sigurado kung baka biglang bagsakan ng bomba. Just to share, yung bahay namin, it's an ancestral house. Dito lang siya along the highway. Pag pumunta ka dun sa silong ng bahay namin, nandun pa rin yung butas, yung foxhole na tinatawag. Pag may matidinig daw sila nun, kanto to ng lola ko, pag may matidinig daw silang eroplano nun, dun sila magtatago. Bababa sila sa ilalim ng bahay, magtatago sila dun sa butas. Pero yun, ngayon ay pinakapan na namin kasi baka pamahain ng ahas, kaya to make everyone safe, yun na lang. Pero nandun pa rin siya. Pagkakalaman tayo na? Tuwing January 31st kasi ay celebrate ang Liberation Day or Araw ng Kalayaan ng Bayan ng Lian. So, yung pagkamatay ng 48 martyrs and pagtulong ng American soldiers, yun ang ginugunita tuwing January 31. Taon-taon, sila ay binibigyan ng pagkilala at parangal at hindi kinakalimutan ang kanilang nagawa para sa bayan. Yun lang. Ang mga bayani na ito ay hindi basta numero sa tala. Sila ay tao ng Lian. Ina, ama, anak, kapatid. Ang kanilang halimbawa ay patuloy na nagbibigay lakas sa mga susunod na henerasyon. Sa pagbangon ng bayan pagkatapos ng digmaan, unti-unting bumalik ang sigla ng pamumuhay sa Lian. At may isang bahagi ng bayan, ito ang pinakamalakas ang naging pagtibok. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Lian, ang isang dalampasigan na unti-unting nakilala sa buong Pilipinas. Dito, ang asul na dagat at ang malamig na hangin ay naging paanyaya sa mga tao magsaya. Ito ang Matabungkay, dating tahimik na pamayanang pangisdaan. Ngayon ay simbolo ng turismo at pag-unlad. Kung ang Matabungkay ang puso ng turismo ng Lian, ang Balsa Festival naman ang pintig nitong nagbibigay buhay sa kasiyahan ng mga tao. Taon-taon, hindi lamang dagat ang bumibida sa baybayin ng Matabungkay, kundi ang makukulay na balsa na inihandog ng mga taga rito. Bawat disenyo, bawat palamuti, at bawat paglalayag ng mga ito ay kwento ng pagkamalikhain at pagkakaisa ng komunidad. Kada ilang buwan po ay, kumbaga, kailan po, taon-taon po ba ginaganap ang balsa ng Quezon ng Balsa? Balsa Festival, taon-taon yun. Ano po yung exact date or ng Balsa Festival po dito? Ganap? Yes po. Ganap? Hindi ko na alala kung 1989. Kasi basta nagkaputbal sa festival. Nung nagkaroon ng neighborhood association ng books, nagkaroon ng nagkaroon ng maraming programa, Balsa Festival. Pero yung fiesta, ano yan, taon-taon. Minulat ko na fiesta taon-taon. Pero yung Balsa Festival,
Hindi ko lang alam kung ano mangisda. At noong mga 1980s, nabutan ko ito, ano siya, noong 80s, may ang turista rito, maraming mga Australiano nabutan ko yan. Sumisikat na yan, 80s. Ito yung parang Boracay ng araw. Nagsaan taon, 1980s yun na, 80s. 1980 pa lang, nagsimula nang makilala ang Matabungkay sa buong bansa at maging sa ibang panig ng mundo. Ang dating simpleng dalampasigan ay naging destinasyon ng mga taga Maynila at mga dayuhang nais damhin ang ganda ng Pilipinas. Paano po yung panahon na, totoo po ba dati raw po ay bowling ang tawag dito sa lugar na to? Bowling po, ang tawag. Bowling? Hindi. Hindi ko alam. Hindi ko nga nabutan yung bowling na sinasabi. Kasi pinanganak ako 1974. Hindi ko naabot yung panahon. Pagamat may mga lumalabas na kwento mula sa ilang taga rito tungkol sa lumang bansag na bowling sa Matabungkay, hindi pa malinaw ang pinagmulan o gaano ito kadalas gamitin noon. Sa kasalukuyan, mas kilala ang pangalan ng Matabungkay, isang bayang pinangalan umano sa makapal at matabang bakawan na dating sagana sa dalampasigan. Ano po yung mga lumang laro o libangan ng mga tao noon dito po sa Matabungkay? Noong kami, ang libangan namin nung mga edad 10 to 11 years old to 12, may tumbang preso, luksong tunik, Chinese garter, saka yung tinatawag namin tibig. Bago pa dumating ang mga turista, bago pa dumami ang mga establishmento, simple ngunit masaya ang buhay dito sa Lian. Sa bawat kanto at bakuran, naririnig ang tawanan ng kabataan. Mga larong Pilipino ang bumubuo sa araw-araw tulad ng tumbang preso, patintero at habulan. Walang gadgets, walang internet, ngunit nandoon ang pagkakaibigan, pagkakaisa at ligaya sa pinakasimpleng paraan. Alamin naman natin ang tradisyon dito sa Lian. Yung mga tradisyon po, ano po kayong mga tradisyon po na pinasagawa po dito tuwing fiesta po? Yung mga jambore, yung mga pagbagan, Dito ba yung bata? yung mga Yung sanuan na. ayun tama, yung dutya, yun yan, Sanuan. Yung mga ano po, ng bata. nagkabasa nito. Ano pong katabihan yan? Kuwani daw, kuwani santuan. Para na sa patron. Ano po, tradisyon po sa tuwing pista, na nakakabalen po nagdiriwang taon. Mga pista ng cross yan, pista ng bayan, yung mga palarong pali table, yung ng bola, karera ng blota, anong araw gano'n. Oo, ito nga na yun, bigyan na lang, dito ka napilit na namin sa mga Ito po, yung basaan po ba? bataan. Ay, yung batang tanuan, di ba tanuan. Dalawang pista dito sa amin isang pista na ito. Anong araw po yung ano? Mayo yun, May 20 po yan ang tanuan. Sa basaan? Hindi June, June 24 naman ang bataan. Ano po? Ang tanong ko po ay, yung mga lumang bahay po dito, mga anong year na po ang tumatagal? Yung tulad po ng mga ganung bahay, mga anong year na po? Nung dumating ako dito sa Lian ay 17 years old ako. 17? Oo, ako nagkaasawa ko ng 18 years old. Dito na ako nakatira. Bali, 49 years na ako. Bali, Sabihin, bukod sa 49, yung mga diyan ako nakatira dito, tatagal na. Siguro mga 70 years na.
Kaya yung aking bayaw na dami siguro. Matagal na. Tagal na. Bali, madami na pong pagbabago. May po nakikita. Oo naman. Hindi kompleto ang pagpunta nyo na Lian kung di nyo pupuntahan ang mga lumang bahay. Pagkatapos ng istorya ng Lian, atin namang kamustahin ang pamumuhay ng mga tao rito. Ano po kayang mga pagbabago po na napansin niyo po mula noon hanggang ngayon po? Yan, tambakan, bagong ganda, yung plaka. Tambakan. Saan po kaya? Sa pamumuhay po kayo? Mas tumaan po. Dumaan yan. Yung paninga. Dati, nangyawin Buhay po. Mas tumaan po kaya ang... Ay, yan yung mga hanap buhay nyo. Dahil ako malaki yung mga hanap buhay nyo. At ngayon, wala pa hanap po. Halim na naman ako. Alam mo bang trabaho ngayon to? Ay, ang evaluation, hindi nyo ko. Ay, ilang taon na po kayo nag-diyan? Kunyuro na yung labang taon ako ng mundo. Dagal-dagal yun. Si Aljo hindi pa nagtatatawa. Hindi ka natuna. Si Aljo, si Aljo na dating mga walang tato amigo. May tato ano ngayon. Mga cat pa. Saka yan, mga bahay niya. Dati puro bahay niya, puro kubo pa. Kaya dati dito, mapuno talaga. Yung lugar na ito. Yung mga laubang kami, yung mga puno kami dyan sa Santo. Wala na, puro bahay na. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang paraan ng pamumuhay at kabuhayan dito sa Lian, mula sa mga sinaunang pamayanan at simpleng agrikultura. Ngayon, mas aktibong ekonomiya ang bumubuhay sa bayan. Isa sa pinakamahalagang lugar dito ang palengke, isang espasyong di lang bentahan ng isda, gulay at karne, kundi puok ng pakikisalamuha at araw-araw na pag-unlad. Dito, maririnig at sigaw ng mga tinderang nag-aalok ng panindang sariwa. Dito mo rin makikita ang pinaghirapang huli ng mga mangingisda at ani ng mga magsasaka mula sa iba't ibang barangay. Ang bawat transaksyon, maliit man o malaki, ay pagdaloy ng kita at pag-ikot ng ekonomiya ng bayan. Ang palengke ang tunay na salamin ng ekonomiya ng Lian. Masigla, masipag, at patuloy na lumalago. Mula sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyang kabuhayan, ang Lian ay patuloy na umuunlad at nagbabago. At bago natin tapusin ang dokumentaryong ito, alamin muna natin ang proyekto
at mensahe ng Head of Tourism Office ng Lian. May mga programa po ba o proyekto ng LGU tungkol sa construction ng kasama sa aking sinusulat na Tourism and Cultural Development Plan ang pag-research din tungkol sa history ng Lian. And also, kami din ay may mandato mula sa national government, specifically sa National Commission on Culture and Arts, na magsagawa ng cultural and historical inventory. Ayon ay ang pag-research namin at pag-document ng mga bagay na may kinalaman sa history or historical dito sa ating bayan. Ang napasama, ang una nating isinama doon, unang-una tayo ang simbahan, at ang winoweka naman namin ngayon ay ang St. Clair Academy, na kumbaga isa din sa mga naunang educational institution dito sa bayan ng Lian. Ano pong pinaka-importanting dapat malaman ng kabataan dito po sa mga? Ang Lian kasi ay kilala sa turismo. Kagaya ng akin na mention, 6 na barangay ang nag-offer ng magandang karagatan, magagandang tanawin, ayos na mga accommodations. Pero more than that, siguro ang dapat malaman ng kabataan pagdating hindi lamang sa history ng Lian, kundi sa Lian mismo as a whole, is yung idea na mahalin natin yung sarili nating bayan. Paano ko nasabi? Ang daming pagkakataon na kunyari, kabataan ako, gusto kong bumili ng milk tea. And instead na supportahan ko ang negosyo ng kababayan kung talagang lilipan pa ako sa kabilang bayan, sa ibang bayan, para lang makapag-milk. Instead na supportahan ko yung tinda, kapitbahay ko, punta pa ako sa kabilang bayan, dahil ganyan. So, yung mga ganong maliliit na paraan, kumbaga parang hindi naman obligado ang lahat, pero yung idea na makatulong ka sa kababayan mo, malaking bagay yun. Kahit isang pirasong fishball yan, malaking bagay yun. And at the same time, yun nga, kagaya nitong ginagawa ninyo, pag-alam sa history ng bayan na kung saan. So it's very important kasi ang hirap naman kung taga dito ka sa bayan na to pero hindi mo alam kung saan talaga nagmula. Hindi siya kabawasan sa pagkatao, pero mas maganda kung alam mo yung identity mo bilang isang taga-Lian. Ano po ang nais mo kasama mga pangalan sa tutukan na tagbo sa Mindar? Yun, like what I mentioned, sana with the efforts na ginagawa namin dito sa LGU ay makapag-come up kami ng magandang documentation para ma-preserve ang history ng ating bayan, and at the same time mas maipakilala ang kulturang Lianenyo hindi lamang sa Batangas kundi sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. When you say culture kasi napakalawak niyan nandiyan ang pananampalataya, nandiyan ang lengguwahe, nandiyan yung everyday na pamumuhay ng mga tao. Being a Catholic country, given na alaman naman halos lahat sa Pilipinas ay Kristiyano or Katoliko, pero yung pagkatao ng Tagalian ang gusto ko na mas makilala sana ng mas marami. Dahil sabihan, iba ang pagtanggap, ang init ang pagtanggap ng Tagalian sa mga bisita. Kayo ba yung mga taga saan? Saan ka? Liyahan, ikaw? Cebu pa. So kung taga-Liyahan ka, kita mo naman kung paano tanggap ng turista ng bisita, mga kasamahan natin sa Liyahan. So ayun, mas maganda kung mas magandang makakalam kung gaano ka-hospitable, gaano kabait ang mga Tagalog. At ito ang Lian, ang ating bayan, ating tahanan, ating kasaysayan.